You are streaming live on UCAP Radio. Dito kung saan may mainit na tugtugan at cool na kwentuhan. Everybody, this is Rodel Buban. Kamusta po kayong lahat? Nawa po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ayan po. Malapit na pong lumabas ang aking bagong single na may pamagat po na Hindi Mangangamba. Ayan. Ito po ay naisulat ko last year during lockdown din po. Opo, during lockdown. At last year po, alam niyo po ba, naisulat ko yung song na ito nung ako po ay nagka-COVID. Ayan. So, nag-positive din po ako last year. Pero awa po ng Diyos, praise the Lord, ako po ay kanyang binigyan ng kagalingan. At ito po ako ngayon, buhay na buhay at blessed na blessed dahil po sa tulong at pag-ibig at kadakilaan ng Panginoon. So, nais ko pong ibahagi sa inyo ang song na ito na ibinigay sa akin ng Diyos. Song po ng pananampalataya. Ito ay awit ng pag-asa. Ito ay awit ng totoong pagtitiwala sa ating Diyos. Kasi po ako naniniwala na ang ating Diyos ay may magandang plano sa atin. Opo, ang plano niya po ay mabigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya, pag-asa at magandang kinabukasan. Naniniwala din po ako na ang Diyos ay makapangyarihan at hawak niya po ang lahat sa kanyang mga palad. Kapag tayo po ay umasa sa Diyos, nagtiwala tayo sa Kanya, tiyak po ang ating kaligtasan. Dahil pangako niya po na iingatan niya tayo at di niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan kailanman. So ganun po, dun po tumatakbo ang awit na ito na binigay sa akin ng Diyos. Ako po ay napalakas ng awiting ito. Bagamat ako po yung nakasulat, pero ako po yung unang pinalakas ng Diyos. So nais ko pong ibahagi ito sa inyong lahat na sana po kayo din, kapag napakinggan nyo po ito, ang awiting ito ay mapalakas din po ang inyong pananampalataya. Mapalakas din po ang inyong pag-asa at pagdepende sa ating Panginoon. Marami pong negative o hindi magagandang bagay na nangyayari, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. At kung lagi po natin itong pakikinggan ay talagang maapektuhan po tayo. Nakakatakot, nakakalungkot, nakakapanik. Pero wag po kayong mangamba. Kasi meron po tayong Diyos na pwedeng asahan, na pwedeng hingan ng tulong, na pwede tayong dumepende sa Kanya. At kung tayo ay patuloy na mananampalataya sa Kanya, mararanasan po natin patuloy ang Kanyang pagsama at ang Kanyang pagmamahal at ang Kanyang pagpo-provide ng ating pangangailangan. Patuloy nating mararanasan ang Kanyang kadakilaan. So, iniimbitahan ko po kayo na sa pag-launch po ng bagong single na ito po ay ila-launch o i-release unang-una sa Christian Music Hub. Abangan nyo po iyan. Ayan po. Tapos mga ilang araw lang po makalipas, ito po ay maririnig nyo na, madadownload nyo na sa iba't ibang global digital platforms. Yan, makikita po natin yan sa lahat. Okay po? So sana po, pag-release po nito, ito po ay mapakinggan nyo kasi ako po ay nananampalataya at naniniwala ng awiting ito ay may dadalhin sa inyong pag-asa, may dadalhin sa inyong pagpapahala habang kayo ay nakikinig at
kahit sumabay na po kayo sa pag-awit. Ayan. So, salamat po at nawa ay pagpalain po kayo ng Panginoon, bigyan po kayo patuloy ng lakas, magandang kalusugan at proteksyon, lalo na sa mga panahon ngayon. Again, ito po si Rodel Buban. To God all the glory. God bless you all. Peace. You are streaming live on UCAP Radio. Dito kung saan may mainit na tugtugan at cool na kwentuhan. Welcome to today's broadcast of UCAP TATNB, Tinapay at Tubig ng Buhay. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Hello po. Hallelujah. Good afternoon, Luzon, Visayas at Mindanao. To all continents of the world and even to the universe, to the galaxies. Isang mapagpalayang araw na naman po ng Miyerkules sa bawat isa. Amen. To God be the glory. Welcome to our 131st edition of UCAP TATNB. Dito lamang po sa 22nd floor of Medical Plaza Building, 1 San Miguel Avenue, Barangay San Antonio, Ortigas Center, Pasig City. Praise God. To God be the glory. Hallelujah. To God be the glory. Palakpakan natin si Lord. Yahoo! Buenas sa lahat. Sabi po sa mga tendera sa palengke, pinapalo pa po yung pera pagka unang customer ka. Sa atin, Bible lang natin. Sa atin po, Bible ang papagpag. Praise the Lord. Kailangan glory mabuksan. to God. To God be the glory. Buenos dias, Viva España y Europa. Alam niyo po, speaking of pera, Bishop, America. Usong-uso ngayon yung mga maniplex. Nakikita niyo ba sa FB yung magsusorry ka, kailangan nakaletra na nakahugis sa tag-1,000. Grabe, pambihira yun. Usong-uso ngayon yun. Ang dami ko nakikita ganun yung post eh. Siyempre sa atin, di ba? Word of God ang mas magandang i-flex. Kasi pera na ubos eh. Di ba? Ang sabi ng salita ng Panginoon, ang mga bagay dito sa mundo ay lilipas, ngunit ang salita ng Diyos kailanman ay hindi kukupas. Sabi rin po ni Lord Jesus, humanap kayo ng pagkain hindi mabubulok, kundi isang pagkain na mananatili magkakailanman. Kaya kung meron man tayong ipiplex, di ba? Flex na natin yung pang-eternal. Amen. Wala nang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen. To God be the glory. Salamat po sa 10,000 nating mga live viewers ngayon. 10,000 reasons. Siyempre, andyan na rin po siya. Maganda, kanta yun na. 10,000 reasons. 10,000 bis, no? Tinalo na natin yung vlogger na sikat ngayon. Bishop, may 10,000 bis agad tayo. Mambira. Ay, si Kuya Saldi lang, patok na tayo. Ayan na si Kuya Saldi. How are you? Si Kuya Ed pa. O si Mami Linda Ochoa pa. At saka siyempre, si Pastora Ubaldo. Grabe. Doon ka magtataka sa social media platform. Pag yung maraming views, siguro, Bishop, kailangan mo rin magmura. Yun napapanood ko ngayon bagong sikat na, vlogger. Ay, grabe ka. Ewan ko, kilala mo yun, na Jessica Soche. Oo. Pangalan pa lang, talaga may intriga ka na eh. Ay, di ba yung Bisaya na lahat ng senador minumura niya, Vice President, di ba? Ang taas ng views na. Di ba yung kalbo, ano ba pangalan, Hindi na banggitin yung Bishop. Oo, inakulong na nga, kamakailan lang eh. Pa tayo ron. Tatawagan, aalamin niyo yung telephone number ng sinumang official, tapos grabe, no? Tinalo si Tulfo. Pag tinawagan niya, sabay mura niya. Talagang grabe siya, talagang masayasindak na lang eh. Naalala ko nung si Senador De Lima, nasa Krami, namura niya. Pambihira, pati si Vice President, pambihira, grabe. Yan. Imaginein mo, ang dami-daming views nun, ang daming follower, ang dami pa subscriber. Grabe, no? Di ba yung ngayon nga, magugulat ka sa social media. Sa mundo kasi, Bishop,
pag yun yung sinasabayan mong agos, sigurado maraming sumusunod doon eh. Di ba? Ngayon maraming sumisikat na vlogger, mga sa probinsya, yung mga nangingisda, pupunta sa dagat, nagbablog sila, double purpose, kumikita na ng kabuhayan. At saka pagdating sa social media, malaki talaga yung pintuan. Oo nga eh. Di ba? Pero doon sa sinasabi ng salita ng Panginoon, di ba? Masikip lang talaga yung sa masikip na pintuan. At doon tayo dumadaan. Yes. Kaya kukunti lang yung views mo, Bishop. Kahit sa YouTube follower mo, kukunti. Ilang daan lang, no? Bishop? Sabi nga ni Sir Kevin di ba? Wag kayong after sa views. Amen, diba? syempre. Numbers are deceiving. Di ba? Amen. Sa Diyos, yung isang tao na madala mo sa Panginoon. Grabe. Libo-libong anghel. Laksa. Di ba? Laksa ang anghel na magdiriwang. At ang katumbas ng isang tao na may ilalapit mo sa Diyos, what shall profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Di ba? Grabe! Isang tao lang madala mo sa Panginoon. Kaya yung bilang mo rito pala, sa 10, bilang mo 10,000 na. Oo, grabe. Kaya pala iba ang bilang mo. Alam mo yung ginagamit mong mathematics, panglangit, di ba? Panglangit yan, di ba? Iba yung mo eh. Naalala mo si Paul David Yonggi-Chu? Opo. Di ba? Pagka may umaten sa kanyang Bible study, 5. Sabi niya, thank God for 50 persons who attended. Pambira, 50 lagi siya may dinadagdag na zero. Tapos nung may umattend na 50, thank God for 500 persons who attended our Bible study. Tapos may umattend ng 500 sa church na, thank God for 5,000. Tinan mo, greatest, di ba? At saka Bishop, malaking church sa Korea. Yung bilang ng mga masugid mong taga-comment, ang bilang, hindi lang isa di ba? Ay, oo, matitindi ang katumbas ng mga keyboard warriors natin, lalo-lalo na. Yung mga keyboard warrior natin, matitindi yan. Ang katumbas nito, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Kasi kung saan ko nakikita yung mga share nila eh. Oo, siyempre sineshare din. Minsan sa messenger ko, sinesend pa sa akin, sa messenger ko rin. Nakakatuwa nga yung ating yung 3 nights revival. Grabe, praise God. Yan, congrats po. Pwede po bang congratulations doon sa Panginoon? Hindi na tayo maliligaw, may nakasulat na rito. May clap, may yahoo, may happy birthday, may laughter. Ewan ko na lang pa, nagkamali pa tayo. Pasample nga ako rito. Hindi na tayo magkakamali niya. Yan, hindi ka na magkakamali. So, naipangako kasi kay Gitay. Kilala mo ba si Gitay? Sino po yung Si Gitay, kapatid ni Kikay. Taga saan yun? Pamangkin ni Ate Mariter. Anak ni Kuya Jojo. Ang bira yung mga pangalan nun abay, sabi niya, Bishop, pwede bang pabati mo naman ako kay Ibana. Sabi ko, pambihira ka, yung manager nun, milyon ang sisingilin sa atin, sa bati lang. Mahirap. Ako nang babati sa'yo, may prayer pa. Dito, magsasawa ka. Kaya may prayer pa. Yan. Happy birthday, Ate Gitay. Happy birthday, Ate Gitay. Yan. At napangako rin natin, syempre. Siya ba yung umatin sa church? Yung may mag-asawa? Si Kikay yun. Yung ate niya yun. Si Kikay. Grabe. Lahat ng dulo ng pangalan nila may ay. Oo. Ewan ko ba yung mga magkakapatid nila, si Gitay, si Kikay, tapos yung... Isa Gatay. Si Gatay. Ang bira, sabi na. Ganun yung mga pangalan ng mga palayaw nila Yan, di siya. Unahin ko na nga muna to, yung mga nandrito. Sige, bumati ka nga muna. Yan, yung mga nandrito na, yan. Mabuhay po. Kay Brother Ed Salentes. Yan, maupay, nga kulop, hay yung nga tanan. Yan. Bisaya yan. Siyempre, ibibikol natin. Maayong adlaw, maayong hapon sa Indong Gabos. Wow, nandito si Pastora Paz. Grabe First time ko nakita maaga si Pastora. Blessed Wednesday afternoon po, Bishop Larry and Brother Janelle. Kahapon, magang-maga si Pastora Paz. Ubaldo, Tuesday edition, 10:30 to 12. Yan, syempre yung ating kapatid na wala ngayon, si Kuya Saldi, nangangatwiran na. Oo. Gumagamit na ng katwiran. Ayan. Kukumpletuhin muna niya yung second dose niya bago siya uli sumama sa atin dito. Yan, tapusin mo na rin yung first dose mo ng gluta. Di ba napag-usapan natin si Mahal kanina sa ating Bible study? Opo. Ayan, nakikikondolence si condolence Kuya Saldi kay Mahal. Kuya Saldi, medyo i-level up mo. We extend our deepest empathy. Kasi mas malalim yung empathy sa condolence, sa sympathy, di ba? Yan, nandito na rin si Kuya Rico, Bishop.
Kuya Rico. Yan, all the way from Bohol. Bohol. Isang mapagpalang hapon po, Kuya Rico. Pakikumusta po sa aking mga kaibigan Tarsier sa Bohol. At syempre, yung kanyang may bahay, si Ate Cecil. Syempre, si Ate Cel. Thank you so much po, Kuya Rico, sa inyong pag-support. Marami pong salamat. Maraming pong salamat. Nakakarating po sa amin. Hindi lang ang pagbati nyo nakakarating sa amin. Opo, pati po yung blessing. Yes, pati yung blessing. To God be the glory. Pag nakaluwag-luwag na po tayo, nawa, makapasyal kami dyan sa mga Tarsier dyan. Oo, makumusta ko yung aking mga kamag-anak na Tarsier. Pwede tayong bumiyahe na siguro, no? Oo, grabe. Ilang oras ba ang biyahe natin, Bishop? Kung sakalin sasadyain natin sila ron. Sa Bohol? Naku, sa aeroplano, mabilis. Pero kung kailawin? Kung kailawin, naku, siyempre, tatawid tayo ng, Matnog. Rororo tayo. Sa Allen. Pagkatapos, diretso pa yung Bisaya. Naku, Di ba dito lang sa Pangasinan yung bowl? Hindi, Di ba? Tawid na agad ang bowl, Hindi, Chocolate Hills. yung kapitan na sumusuporta kay Apostle Serge, taga Bohol yun. Grabe. Yung nagbibigay sa kanya ng support monthly, 250. No? Hindi ko na babanggitin kung ano 250 yun, million, 1,000. Kasi Bishop, pangarap ko simula nung bata ko yung Chocolate Hills. Sa picture ko lang nakikita yun eh. Alam mo ba, there's a study, yung Chocolate Hills na yan, hindi talaga siya Chocolate Hills. Ayon sa pag-aaral. No? History po yan, ito. Trivia po yan. Di ba ang mga Hudyo ang gumawa ng pyramid sa Egypt? Opo. Napunta sa atin ang mga Hudyo, yung the lost tribe of Israel. Yung mga yung mga bundok na yan, ayon sa mga scientists, ay mga mumunting pyramid na ginawa nung unang-una pang panahon. Ibig sabihin, meron din mga treasure sa loob niyan. Yes. Oh. Hindi, kasi syempre, sa tagal na yan eh. Hindi, yung mga may treasure, dun yung sa Egypt. Kasi sabi niyo, munting pyramid eh. Hindi, kasi yung ugali ng mga Egyptian, yung pero, pag namatay, lahat ng kayamanan ng pero, sinasama doon sa ganun yung kanilang tradition. Pero yung mga mummies, di ba? Parang na-adapt natin sa Egypt yun, di ba? Kaya nga di ba? Nagtataka sila saan nakuha ng mga Pilipino yung galing na magmamify. At saka pansinin mo, pag pumunta ka sa kabundukan, doon sa Sagada, meron yung mga libingan doon, hindi sa lupa eh. Sa bundok? Diba? Hindi lang basta sa bundok. kuweba? Hindi sa kuweba. Sa bangin. Ay, sa mga alangan lugar. Oo. Kasi alam mo ang tanong, bakit doon na nilalagay? Para hindi magambala. Hindi lang. Yung paniniwala ng mga Hudyo. Paniniwala ng mga Hudyo kasi, di ba, after the flood, naniniwala sila na kapag nagkaroon uli ng flood, di ba naalala mo nung after the flood, nagtayo yung ng Torre Babel? Ganon din, itong mga tao nung unang panahon. Nung mangyari yung flood, yung kanilang mga mahal sa buhay, inilalagay niya dun sa clip. Sa clip. Doon sa mataas na dako. Para in case na nakahang? Hindi lang siya basta nakahang eh. Talagang nakakapit na kahit huwangin ng malakas, kahit bumagyo, hindi mahuhulog yung mga kabaong na. Pero kasi mga nakitang mami sa Sagada, mga nakakalat na eh. Mga hinalungkay na eh. Alam mo naman tayong mga Pilipino eh, masyadong di ba? Sumobra sa discovery, no? Oo, hindi lang yun eh, di ba? Iwaiwalay na yung mga buto eh. Di ba may batas ng kalikasan? Oo. Pag dumalaw ka, kasi masyado tayong pakalamero, di ba? Magbabasura doon, mga ngalakan. Kung ano yung mga nakita doon, di ba? Puputulin. May nakitang ibon na kakaiba, huhulihin. May kakaibang ahas, babarilin. Yung mga ganun ba? Tapos dadalhin pero ngayon may batas na tayo dyan ngayon, Bishop. Yan, oo. Hindi na pwede yung basta galaw ka ng galaw. Alam mo ba, doon sa Espanya, kahit pumutol ka ng bulaklak sa bundok, at nahuli ka ng camera, magugulat ka na lang pagdating mo sa bahay, may multa ka. Imagine, sa bundok may CCTV. May CCTV. Pambira yun, May CCTV hanggang bundok. Samantalang sa atin, di ba? Sabi nila, yung no comprehension kasi marami na CCTV. Oo. Pero nakakalusot marami pa rin nakakalusot eh. Mga nakakasabay natin. Hindi kasi alam nila kung saan may camera eh. Pagka may camera, bilang lang. Pagka may camera, matino. Pagka wala ng camera, ayun na, lahat na ng kalokohan at pagdi-disobey sa mga traffic rules ginagawa na. Kaya, yan. Sa ngayon, ang pinakamaganda ngayon para safe ka rin talaga, mas maganda sumunod ka na lang sa kalsada.
Oo. Kasi yung, ewan ko kung nabalita mo yung Bishop, yung may-ari ng taxi. Oo, di ba? Ikaw yata nagkwento sa akin nun. Meron daw isang taxi, ang binayaran ng boss na 350,000. Yung operator ang nag-suffer. Oo. Kaya pala umalis, ang dami palang violation ginawa. Grabe, magkano pa yung binayaran? 350,000 daw yung isa 200,000. Mas mahal pa sa taxi nila. Pambira, 1 million daw yung sinisingil ng LTO sa boss nila eh. Grabe. Ay, nagpapa-shoutout po si Pastor Paul Ronel. Yan, hello po, Pastor Ronel. Nandito sila kahapon. Papasyal po kami sa iyo dyan, Ronel. Oo. Kaya Ronel, salamat po sa inyong pagtulong at pagsuporta sa ating ministry, lalo-lalo na doon sa pagpartner nyo sa amin sa Panglao and sa Kids International. Opo. Marami naghahanap kay Kuya Zaldi. Miss na talaga si Kuya Zaldi. Oh. Yan. Sige Sabi po. ni Ate Mabila Azor. Si Kuya Zaldi talaga nagpapasabik para para tumaas yung kanyang yung tumaas yung talent fee. Talent fee. Kaya ganyan yan. Kaya ngayon, Yahoo! Alam niyo, Bishop, kaka-live niya gabi-gabi. Oh. Siyempre nagsasawa ang mga tao, di ba? Maganda yung live mo, wag yung gabi-gabi. Dumadami rin yung paminsan-minsan lang. Minsan-minsan para yung tao, lang. mananabik sa'yo at naririnig ka ni Kuya Saldi, baka mamaya lagot ka. Pero alam niyo Kuya Saldi, sa totoo lang, namimiss na natin si Kuya Saldi rito. Mahal na mahal natin si Kuya Saldi. Iba yung sinusuportahan natin. Iba yung ambience ng studio pag wala tayong pag wala tayong kasamang kumukontra di ba? Kasi tayo, basta suporta tayo kay Kuya Saldi. Kahit tumalo niya sa bangin, suportahan pa rin natin yan. Alam niyo, Bishop, yun lang makita ko every Sunday na nagla-live kayo, nakatabi niyo siya. Panatag na ako ron, Bishop. Grabe, talagang nakakatuwa naman po talaga si Kuya Saldi. Yan, meron pa po rito, nagpapa-shoutout din, Bishop. Bukod kay Pastor Ronel, andito na si Sister Cristina Salcedo. Yan, yung inyong paboritong... Uy, good news! Opo. Good news na! Alin po? Sabi mo, papasyal tayo ng Bohol. Opo. Sabi ni Kuya Rico, ni Kuya Frederick, sabi na Kuya Frederick Navarro, may direct flight na po. Wow. Sa Bohol. Ang problema yung ticket. Sige po, Kuya Rico. Mag-iipon kami pambilin ticket. Papanalangin po namin yan. At syempre, ang ating kapatid na mag-asawa, si kapatid na Florentina Pasbok Hello natin po. at Kuya Rizaldi sa Espanya po, mga taga-Espanya na itong mga kasama natin dito. At syempre, Bishop, yung ating masugid din na kapatid sa Panginoon, kamanggagawa, Pastor Rico Almasan from Bulacan. Sabi pala ni Kuya Rico Navarro, 2 hours lang, andun na tayo. Sa aeroplano? Sa aeroplano. Aeroplano. Wala na, may swab test pa di ba, Bishop? Meron. Yun lang. Hindi naman, wala naman tayong takot sa swab test Hindi ba? Yung bayad ang kinakatakutan ko yung bayad sa swab test. 3,500. Hindi ako takot mag-positive Yung na lang. Yung pambayad. Mas mura yung yung parang, yung inaano lang sa ilong. Yung saliva test? Hindi, iba, medyo mahal din ng konti. Yung sa ilong lang, susundutin lang hanggang utak mo. Pambira. Anong gamit pa sundot? Pagkatapos na sundutin yung utak mo, yung titirik yung mata mo sa sakit. Anong gamit na sundot, Bishop? Antigen ata yun. Antigen. Antigen? Antigen. Pambira. 3 hours lang, alam na kung positive o negative. Hindi na. Oo. Minsan, hindi ko pa na-experience yung i-test ako sa lahat ng mga klaseng test Kaya siguro yung katawan ko nagsha-shoutout magpa-positive agad. Nagsha-shoutout si Kuya Edward. Sama daw siya sa Bohol. Sige po. Ayan. Oo. Pwede natin i-motor siguro to. Magaganda motor nito mga to pambira. Lugi kami. Wala kaming motor. Hindi, Bishop. Pwede ka naman Yahoo! Ikaw na lang mag-aeroplano, Bishop. At least sa motor, hindi na namin kailangan ng swab test. Diba? Wala na kaming dadaanan. Kung may kotse ka rin nga ata, siguro. Shortcut na lang, no? Oo. Nagbumabati si Pastor Rico, almasan natin. Yan. Minsan po, Kuya Rico, sama ka ulit dito. Yan, sa susunod na pagkakataon. Habang wala si Kuya Saldi, no, Bishop? Oo, alam mo, nakakatuwa, dumalaw ako kahapon sa aking mga kapatid sa Letre. Pero bago ako dumaan sa mga kapatid ko sa Letre. Dami yung pinuntahan na. Nakita sa sa Wash Body. Namasyal ako doon. Pambira, iniiwanan mo na ako, Bishop, Hindi mo na ako sinasama sa pangarap mo, Bigla lang na kasi nga yung ate ko,
magbe-birthday na. Kaya babatiin ko siya ng happy birthday. Happy birthday po! Si Ate Lucy, magbe-birthday na siya. 70 plus na ate ko sa September 7. Kaya binabati ko na po siya. Pero bukas, binabati ko rin si Ate Teyet. Happy birthday. Ate Teyet de Guzman. Ilang taon na po siya? Naku, wag mo banggitin. No? Pero alam niyo, Bishop, ako, naniniwala ako, darating din yung hinihiling ni Madam. Hinihiling Madam para sa kanyang di ba? Pinakamamahal na anak. Sabi nga, day by day. No? Day by day. Kapag kalooban ng Lord, He will find its way. Amen. Talagang ganun lang po yun. Darating at darating din yung para sa Kanya. Amen. Kung tugma, sabi nga, saan man yan patutungo. Ang procession daw, kapag haba-haba man, simbahan din ng tuloy. Yan. Kaya, naniniwala tayo, may, Bishop, meron kang follower dito. Sino yun? Virgilio Serge, Coronel. Damas. Dapat batiin natin yan. Happy anniversary. Happy anniversary. Sa mag-asawa. Grabe, magkasunod kami. Clap, clap, clap. Happy anniversary po, Pastor Serge. Apostle Serge. Alam mo, yung kaibigan ko yan, talagang... Kaya lang, Bishop, nilaglag ka sa bate. Ha? Nilaglag ka sa bate. Ano, bakit daw? Ano sabi? Sabi rito, good PM, Lolo Bishop. Napakasalbay mo. Yan, papasyal din po tayo dyan. Ay, mas lolo sa akin yan Oo, kasi tinamaan ng sakit pero na-touch naman ako, na-touch ako. Sabi niya, pinag-pray niya ako, nawa, wag kang magkasakit. Amen. Kaya ako'y nagpapasalamat dito Buti nga, hindi ka pinapunta nung panahon na yung panahon na Ay, pinapadaan niya tayo kasi may bibigay siya sa akin vitamin D3. Yan, sige po. At saka yung syempre yung pang-aking maintenance na ivermectin. Anytime po, sige po. Dadaanan natin yan. Kasi libre yan Wow, masasaktan siya. Ang bigat ni nilawin sa kanya kung dala natin si Exceed. Masasaktan niya pagka dinaanan natin. Yan. Sino pa ba hindi natin nababate? Siyempre, yung ating kabanggagawa dito mismo sa ating UCAP. Ay, may pinapaabot. Sabi po ni Pastor Rico Almazan from City of San Jose del Monte, Bulacan. Kuya Art, Pastor Art. Salamat po. Next week daw, dadalaw siya, sasama siya. Sama siya. Yan, tama. Monday. Po. Bishop, Tuesday. Sama mo. Oo, pwede. Sa Tuesday, sama natin siya. Wala na, ubos na raw lahat, sabi. Bishop, aabot dito yung yung e-bike niya. Kayang-kaya yun. Pa-e-bike ito siya. From Bulacan, no? Bagong-bago ang e-bike nun. Ubos na raw, sabi ni Apostle, ubos na raw yung ivermectin. Yan, lahat ng shoutout. Ito pa kay Sister Joanty. Back to work na raw siya. Wow. Praise the Lord. God, congratulations. Hallelujah. Clap, clap, clap naman po. Yan. Nagbunga na yung ating mga panalangin. Grabe. Tapos Ibig na siguro yung sabihin, session niya. Free na siya Tapos from cancer. yung Tapos chemo. na yung chemotherapy session niya. So to God be the glory. Back to work na Hallelujah, Kaya siyempre. ang Panginoon. Yan, Kuya Rico, ang sabi po ni Pastor Art, Evangelist Art, pasyal ka na raw po dito. Nandito lang po sila. Yan. Sino pa ba, Bishop? Ayan, meron pa ba? Congrats po. Yan, siyempre, yung ating kapatid from Spanya, kay Ate Rose. Yan, pares daw po kami na hindi pa natitest ng kahit na anong test. Ganon. ang huling-huling tinest sa akin, psychological test yung tinest sa akin Ganon? Bumagsak ako Bishop Kaya nga pinag-maintenance ako Ay, oo, di ba? Yun nung mga panahon wala pa tayo sa Panginoon noon. Ayun lang inaalala kong test. Ako, ang ayaw na ayaw kong test yung Totoo yan, brother. Natatawa yung ating kapitan, nung mga panahon na wala pa ako sa Panginoon, iba ang mundo ko. Wala ako sa reality, nasa fantasy ako. Saka napakatapang nito, walang takot sa kamatayan. 3 beses nagtangka. yung mga panahon na tayo sinasalaula pa ni Satanas. Talagang grabe yung termino ko ngayon dahil naranasan ko. Pero ngayon, to God be the glory, hindi ko alam na ito pala yung plano niya. At siyempre, ipapaabot natin ang mainit na pagbati sa mga kapatiran natin sa Dubai. Hallelujah. Lalong-lalo po si Ate Leonora Dato,
yung kapatid ni Ate Opel dyan, si Ann Gonzales, yung nagtatrabaho sa chocolate. Kaya nga, di ba, pag umuwi si Ate Ann, ang daming chocolate. Wow. At naandyan din yung ating kapatid na si Kuya Joe Morel. Hello po, Kuya Joe Morel. I-mission na po. Dinaanan natin yung bahay kanina, di ba? Dinaanan natin yung bahay ni Kuya Joe Morel. Yan. Sino pa po ba? Maraming po salamat sa inyo. Shout out po sa lahat ng mga kapatid na narito po sa atin ngayon. Hallelujah. Kotang-kota na tayo sa batian. Ayan. Purihin po ang Panginoon sa inyong pag-comment. Nakakapagpabuhay po talaga yung marami tayong nakakausap ng live. Diba? Opo. Kaysa yung reply na, hindi na natin sila marireplyan. Pag-reply na sila ng-comment. Lalo na yung sinabi ni Pastora Paz Ubaldo. Grabe. Opo. Pastora Paz, salamat po. Nakakaiyak po. Nag-PM sa akin private message. Naiyak po ako na talagang, sabi ko nga, sumugod po ako sa kanya. Yung kanilang prayer at encouragement, nagbibigay sa atin ng kalakasan para magpatuloy tayo. Pwede ba na ba tayo pumasyal doon? Pwede na po. Oy, si Benz Bizario. Kuya Benz, God bless you. Salamat po, kapatid. Yan, andito na rin si Sister Pastora Leonora Dato. Yan, from Dubai din. Diba? Taga Dubai siya. Nung isang 3 days ago, siya yung tumuka sa panalangin kasi yung isang naka-assign hindi makapasok. Isa to sa mga masusugid nating mga kapatid na nakikidigma rin online. Pang-online to mga to kasi hindi natin kasama sa Pilipinas At wag po kayong magugulat kasi yung pangalan ng page, di ba? Worldwide Brigade. Friendship, Worldwide Brigade. Friendship, para laban sa COVID. Kaya nakakatuwa po yung ministry na binigay sa kanya ni Lord. At saka, yung po namin, kung kayo po yung nagtataka, bakit po namin, kakaiba yung kilang namin. May gold dust po kami. Oo nga po. Ayan po, naka-gold dust po kami. Buti nga, hindi ko nilagay sa mukha Ako nakalagay sa mukha Nilagay nyo? Nilagay ko sa mukha ko para talagang yung gold dust kumikinang Ang bira, bisap pa mga gumagamit nito, mga passionista. Passionista ba? Passionista naman ako. Pwede tayo mag-catwalk. Mamaya. So, kami po yung nagpapasalamat. Mamaya po, syempre, isasama din natin sa panalangin. Malapit na anniversary ng UCAP. Tsaka napakaraming bagong dating ng mga supporters natin. Hindi ko lang maisa-isa Siguro sa susunod, ihanda natin yung mga spill kung sino-sino man yung mga nasa likod nito ngayon ng UCAP. Amen. Lalo na yung katatapos natin na 3 nights revival. Grabe yun, Bishop. At ang balita ko ang daming positive comment doon. Nasa YouTube na, no? Wala pa. Next na. After po nitong mapapanood na natin sa YouTube. Yan, papanoorin na po natin. 3 days. Susunod, 1 week na yan. 3 days lang. Grabe. Miss na miss ko na talaga. Alam mo kung bakit dumami yung PCMI? Dahil sa ginagawa nating mga crusade sa mga probinsya. Yung po yung nakikita ko, Bishop, na pagbalik ulit sa physical service. Yan yung magandang mga gawin yung revival. Palagay ko, monthly meron tayo revival. So, bago tayo magpatuloy, magkaroon muna tayo ng commercial break para sa ating mga partners na lagi po natin kasama at di tayo iniiwanan. So, wala pong alisan. Diyan lang po kayo. Mabilis lang po ito. Napakaganda ng topic po natin. Amen. To God be the glory. Life is a highway of stops and goes, of heading straight into opportunities. When I give the steering wheel to God, I can trust Him to take me into the greatest of adventures, especially when He takes me in a new direction. Pagkat ito'y natagpuan lang sa'yo, dahil sa'yo buhay ko'y malaya na, dahil sa'yo ako'y nabago na. Ang buhay na ito ay para lang. Isang hari ng lahat, wala nang makakatapat. Kaligtasan alinya sa akin ay sapat-sapat. Huwag mahiya,
to today's broadcast of UCAP TATNB. Jesus says in John 6:35, I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never go thirsty. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Siya po ang pagkain ng buhay. Ang sinumang lumalapit sa Kanya, hindi magugutom, at ang sinumang nananalig sa Kanya kailanman ay hindi mauuhaw. Salamat po sa Panginoon. To God be the glory. Yan po. So, lahat po, nabati na, Bishop. Pasok na po tayo. Excited, Kuya Janelle, yung ating topic. Kasi nasa ikatlong iglesia na tayo na sinulatan ng Panginoong Jesus. Yes. No? Ang iglesia po ng Pergamos sa Tagalog po, yung ibang version naman Pergamum, no? At nabigay na po natin yung background. At kahapon po ay meron tayong dalawang bagay na tinalakay, no? Yung una, it's about seek God's word and meditate it, no? Nagpakilala si Kristo bilang, ang pakilala niya, siya raw po yung sword with double-edged, no? Siya po yung salita na ang tabak ay magkabilang talim. Katumbas ng tabak na magkabilay talim, no? At alam naman po natin kung bakit pinakilala ni Kristo ang kanyang sarili as a Word of God. Kasi nga, yung Pergamon ay pangalawa sa pinakamalaking library sa buong mundo. Next to Egypt, yung Alexandria, Egypt, yun yung pinakamalaking library. So, isa sa mga highlights, yung mga magagandang bagay na makikita mo sa Pergamon, yung library nito. Mga scroll. Oo, di ba? Meron siyang 200,000 books na nire-written by hand. Grabe. Isa-isa. So, yun ang isa sa mga dito ba sa Pilipinas, Bishop, saan ba yung pinakamalaking merong library? Ay dito sa National Library natin, sa Luneta. Sa Luneta. Nandiyan ang ating National Library. Kaya pagka may gustong hanapin. Pero yun, nilimbag, hindi sa sulat, sa print, no? Mas matindi ito. Ito, mano-mano. Ito talaga. Sinalin. Oo, ito dito sa, Bergama na ngayon ang new name niya. So, yan ang isa sa Bishop, pag pumunta ka mga naka-scroll pa, nandoon? Hindi na sa scroll. Na. Kinopya na sa Pero ngayon kasi yung mga labi niyan, yung mga remains yan, dinala na sa ibang mga museum. Ano nila makikita mo, yung pinaka parang mga building na lang na nawasak na ng panahon. Pero yung ilang mga mahalagang gamit na ilipat na sa ibang mga museum. Ang alam ko yung iba nasa England Museum na meron silang mga nakuha na mahalagang mga bagay doon. So, nagpakilala siya as Word of God kasi nga isa sa kanilang asset ay yung library. So, pinakilala niya yung kanyang sarili ayon sa identity nung church na kanyang sinusulatan o nung lugar na kanyang sinusulatan. At meron siyang babala dahil kapag hindi sila nakinig, merong parusa. Kapag hindi sila nakinig sa babala. Warning. Oo. Kaya ka double-edged sword So, yun yung unang bahagi na tinalakay natin. No, pinakita natin na si Kristo yung Word of God. He is not just written word, yung logos, but also more emphasis po, siya po yung rema, the spoken word. Kaya nga nung nagkatawang tao si Kristo, pinaunawa niya yun sa mga Pariseo, sa mga Eskriba, na hinahanap niya yung kasulatan, no? Sa pag-aakalang nariyan ang buhay na walang hanggan. Pero claim ni Jesus, literally, ang lahat ng yan ay nagpapatotoo sa akin. Amen. So, pinaniwalaan nila yung scripture, pero narito na yung katuparan ng scripture. Hindi nila pinaniwalaan si Kristo. Tsaka sa John 1:1, ayun na-introduce niya, di ba? Oo, I am the Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Amen. And the Word was God. At sa verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us, full of light and full of truth. Full of grace and full of truth. Lantaran niya talagang sinabi na siya yung salita Ang problema, hindi nila pinaniwalaan ang mga Pariseo. Pero dito magugulat ka dahil dito po yung mga Christians sa Pergamon, talagang grabe.
Maraming faithful. Kaya doon sa pangalawang bagay, binigyan natin ng diin yung trust God and be faithful no matter what happened. Ulitin ko po yun sa verse 13 and 14. Trust God and be faithful no matter what happened. At merong isang tao dyan, a faithful servant na pinatay. Pero, nakagugulat yung reaction ng mga taga Pergamon. Sabi po, hindi sila bumitaw sa pananampalataya. Kahit nung si Antipas na faithful na lingkod ay harapang pinatay sa kanila. Naikwento ko yung background at story kung sino si Antipas. Opo. Alam mo ba si Antipas ay isa sa mga doctor, physician po siya. Para siyang si Dr. Lucas. Siya po ay isang manggagamot. At merong samahan doon ng mga manggagamot. Kung dito sa Pilipinas, merong PMA, Philippine Medical Association. Doon sa panahon nila, Antipas, meron silang tinatawag na grupo rin. Ang tawag sa grupo nila ay grupo ng mga doktor. No? Napakaganda ng pangalan ng grupo nila, stateside. Aesculapians. Ang ibig sabihin ng Aesculapians, members of medical guild. Anong word yun, Bishop? Hebrew? Greek yun eh. Aesculapian. Oo. May bago tayong word, ha? Aesculapian. Aesculapians. Ibig sabihin nun, samahan nyo ng mga manggagamot. Biyasang manggagamot. At siya, nung makakilala siya kay Christ, naging fanatic siya kay Kristo. So, isineshare niya yung Word of God sa mga tao na kung saan isang malaking kasalanan. Bakit? Kasi, ang isa sa recommendation, dalawang recommendation yun eh. Ang unang recommendation ay sila'y nakatira sa trono ni Satanas. They dwell where Satan's throne. Luklukan ni Satanas. Grabe. Buti na lang yung ating bishop si Jonaber Luklukan, ang nilagay niya sa kanyang luklukan ay si Kristo. Kaya ang pangalan ng kanilang church, Jesus, throne, di ba? Eto, ang luklukan na naroon sa taas ng 1,900 feet, ang taas ditong itong city na to, which distinguished as capital city of Asia Minor, no? At kabilang din siya doon sa tatlong first city of Asia Minor, yung Pesos at saka yung city of Smyrna. Excuse me. At pangalawang distinction o commendation ni Jesus Christ, you hold fast my name and did not deny my faith. Ang nagsulat po nito, nagsasalita rito si Kristo, ha? Amen. Diba? Siya mismo yung namamanhik. Oo. Hindi daw po tumalikod sa pananampalataya. Sa pananampalataya kay Kristo, itong mga mananampalataya na to, kahit si Satanas, yung trono ni Satanas ay naandoon sa kanilang lugar. Ibang klase, di ba? Si Antipas po, dinala nung Roman official sa harapan ng statue ni Caesar. Kasi they have given permission, sila yung kauna-unahang city na binigyan ng permission to worship Caesar as Lord or God. Kaya naglagay sila ng templo na talagang yung templong yun, sinasamba nila yung mga ribulto ni mga Caesar. Na nagiging emperor. Oo, yung mga nagiging emperor. Kaya sila nagpasimula ng emperor worship. Di ba sa Japan, emperor worship din dahil yung emperor nila doon talagang sinasamba. Sa Thailand, ganun din yung mataas na pagtingin nila doon sa kanilang king. Yung namatay na king, original king na pinakamatagal na nag-reign as king. King dynasty. Sa Thailand. Thailand. Yung pinakamahabang apelyido ng hari. Ang hirap-hirap ba, naalala ko tuloy yung NBA player, haba-haba na apelyido. Meron silang talagang kakaibang pagsamba. So, dinala siya doon sa ribulto ni Caesar at sinabi sa kanya, i-deny mo si Christ. Yun yung hamon kay Antipas. At sinabi ko kahapon, yung word na pinabanggit, sabi ng Roman official, deny Christ as God or Lord. And accept Caesar as your Lord. Grabe. Pero ang sabi po ng ni Antipas, sumigaw si Antipas.
Sabi niya, Jesus alone, no? Jesus alone was Lord, and that there was no other God beside Him. Amen. Walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Pinare-renounce sa Kanya yung Oo, pananampalataya hindi niya inirenounce. Alam niyo, Bishop, darating talaga sa punto na, di ba, yung sulat ng Revelation, yan yung magiging batayan eh. Pagdating ng Great Tribulation, talagang maraming idadaan sa apoy na yan yung magiging yung magiging hantungan. Ipapa-renounce talaga si Christ. Ay, di ba naging halimbawa ko nga rin yung magkakaibigan, si Shadrach, Meshach, Abednego, at magi si Daniel, di ba? Hindi nila ni-renounce yung faith nila. Si Daniel, he remained faithful to God, binubuksan niya, pwede niyang isara yung pintuan, yung bintana, para hindi siya makitang mag-pray. Pero dahil may batas na ang sino mang mananalangin sa kanilang Diyos ay ipapapatay sa pamagitan ng pagtapon sa kulungan ng mga leon. Hanggang ngayon naman, may mga hindi natakot. Hanggang ngayon naman, Bishop, may mga bansa na ganyan ang gusto nilang gawin sa mga Christian. I-renounce mo si Christ para hindi ka bawian ng buhay. Di ba? Pero ito matindi. Ito lang yung recent, Bishop. Di ba? Sa Afghanistan. Diba? Ngayon. Sa mga Muslim countries talagang nararanasan pa rin. Even sa communist countries. Pero ito nakakagulat. Sumigaw yung Roman official nung hindi niya dineklara na si Caesar ay Diyos or Lord. Bagkos ang sinigaw niya, walang ibang Diyos, walang ibang Panginoon, kundi si Jesus lamang. Grabe. Alam mo, sabi ng Roman official, Antipas, don't you know that the whole world is against you? Grabe. Pero mas matindi yung sagot ni Antipas. Opo. So be it, sabi ni Antipas. Antipas is against the whole world. Grabe. Mayroon ka bang ganyang kalaking pananampalataya? Ang tindi nun, grabe. Bishop, naalala ko nung binasahan ako nung kaso ko eh. Ikaw, di ba? Mr. Janelle Asilong. Laban sa hukuman, di ba? Ay, binabanggit doon, di ba? Parang Republic of the Philippines. Parang pinariringgan mo naman ako eh. Ganyan din, babanggitin yung case, di ba? Case 100-05. Hindi whole world, Republic of the Philippines ang kalaban natin. Yun. Dahil ang kaso hindi qualified eh. Ang kaso namin conspiracy. Robbery with conspiracy. Nabigat na yun. Binanggit yung mga pangalan namin. Dalawa kaming pastor. Reverend Larry De Los Santos. Reverend ganito. Tapos yung kasama namin, ng mga board of directors. Tapos versus Republic of the Philippines. Grabe. Kalaban namin buong Pilipinas. Eto, si Antipas, buong mundo. Gano'n naman talaga sabi ng salita ng Diyos, di ba? Oo. Talagang kapag ang Diyos ang pinili mong paglingkuran, ang mundo talaga magiging kalaban. Ay, di ba may babala si John? Sabi ni John, kapag kinaibigan mo ang mundo, mamaya mababanggit ko yun eh. Pag kinaibigan mo ang mundo, magiging kaaway ka ng Diyos. Agree. Di ba? Nararanasan mo po yan, Bishop eh. Alam mo, ako kayang-kaya kong isigaw yung kanta. Amen. You and me against the world. Kala ko, we got the whole world. We got the whole... O kaya yung kantang, yan, maganda yan. We got the whole world in his hand. Pambihira. Mga kantang 1980s yan eh. We got the whole world. Yung mga, mga automatic eh. Di ba mga automatic? Makaluma this is the day that the Lord has made, Tapos, God not dead, He's alive. God's not dead, He's alive. Naku, 1980s, very anointed yung mga praise and worship na yan. Isang chords lang yung mga yon. Oo. Kay Kuya Sandy, 3 chords lang yan eh. A, C, and D. Naku, lahat na ng kanta kaya nang tugtugin ni Kuya Saldi. Buhay na yung worship service sa 3 chords. Shout out kay Kuya Saldi. Alam mo, yan si Kuya Saldi, talagang dyan mo makikita na magaling mag-gitara. Kasi tatlong chords lang ang alam niya, pero makakanta niya lahat ng kanta. Maipapasok niya. Oo, matindi yan. Basta nasa tono. Oo. Alam mo, talaga may mga taong talented. Dito sa mga nakikinig sa atin, sino kaya mga talento? Nandito ngayon si Pastora Sinen, Bishop. Andrito siya, oh. Hi. God bless Bishop Larry and Brother Janelle Topia Silom. Praise the Lord. To God be the glory. Marami pong salamat, Pastora Sinen. Hello po dyan. Pinapaabot po namin ang taus-pusong panalangin, pagbati sa ating mahal na Bishop. Kumusta po ang kanyang check-up po namin kayo dyan. Chinek up si Bishop kahapon. Regular check-up niya sa
ano lang naman, hindi naman gaanong mamahaling hospital. Yung Asian Hospital, Medical Center lang naman. Grabe. Alam mo, pag napunta ka doon sa hospital na yon, para ka na pumunta sa St. Luke o kaya sa sa Makati Med. Worth diba? it naman, Bishop eh. Oo, Diba? Kita grabe. naman natin yung recovery ni B1. Oo. Oh, may habol pa si Pastora. Oh. At saka si Ate Mabel Ezor. Yes. Yung awit na The Joy of the Lord is my strength. Paborito ko rin yan. Paborito daw niya. Yes. Kay Nehemiah, Bishop, di ba? Yun yung topic niya rin yung nakaraan. Oo, The Joy of the Lord is my strength. So, balikan natin si Antipas. So, sabi ni Antipas, Antipas is against the whole world. Alam mong nangyari? He was ordered na ilagay siya doon sa tinatawag na may tawag dun sa pinaglagyan sa kanya yung brass bull. Dun kasi niluluto yung mga ano mo yung bull, mga hain, parang ox, dun niluluto, dun nilagay si Antipas hanggang ma-roasted siya. Grabe. Ginawa siyang siyang lechong baka. Imaginein mo yun. At least namatay siya ng martir. Ay, imagine mo, nakita ng mga member niya na gano'n ang ginawa sa kanilang leader. Pinakamataas na parangal na nakita ko napatayo ang Lord sa trono nung namatay ng martir. O, di ba si Stephen? Si Stephen, nung binabato habang mamamatay, tumayo ang Panginoon sa trono niya. Di ba? Yung mapatayo mo sa trono ang Lord, pambihira na yun. At sabi sa Psalm, nakalimutan ko yung verse, no? But Psalm 115, I think, ang sabi doon, the death of his sons is very precious in his sight. Napakalaga daw po sa paningin ng Diyos ang kamatayan ng kanyang mga banal. At saka grabe rin yung heart ni Stephen noon, di ba? Sabi niya, huwag niyo na pong ibilang, di ba? Ayun ang napakaganda, di ba? Huwag mo na pong ibilang ang kasalanan. No? Huwag mo nang ibilang na kasalanan ang pagpatay nila sa akin. Yung heart na itinanim sa kanya ng Lord, no? Grabe, no? Kasi ganun na ganun yung heart ni Jesus nung time na... Oh, di ba? Nakabayubay siya sa krus. Yung diba? prayer niya, Father, forgive them for they know not what they do. Kaya ang naging bunga sa panalangin ni Stephen, si Saul. Si Saul, grabe, no? Di ba kaya naging Christian si Saul dahil sa panalangin na yun Mga mighty men of God yung mga bunga ng panalangin. Kaya you need to pray for your enemy. Amen. Pray not to curse them, but to bless them. Love your enemy. Yun yung isa sa hindi maintindihan ng mundo Sinampal ka na sa kaliwa, ibibigay mo pa yung isa. Diba? Tapos, pinaglakad ka ng 1 milya, gawin mo pang 2 milya. Tapos pag kinuha yung damit mo, pati balabal, ibigay mo na. Di ba? Anong klaseng yun? Katwiran, di ba? Parang iniisip mo, parang papaapi ka ba? Hindi katangahan yun Opo. Pero ang ibig sabihin nun, literal, sinasabi ng Panginoon, do something good. Amen. Gantihan mo ng mabuti yung sino mang taong gumagawa sa iyo ng masama. At ang paghihiganti nasa Diyos. Di ba? Amen. Pangako niya rin yun. Praise the Lord. So, dalawa na yung natalakay natin kahapon. No? Yung nung last Wednesday, yung seek God's word and meditate it. Kahapon, trust God and be faithful no matter what happen. Ngayon, itutuloy natin. Start with the letter A. Ano yung letter A na yun? Acknowledge God's rebuke and open your heart for a change. Hallelujah. Ulitin ko po. Acknowledge God's rebuke and open your heart for a change. Basahin mo, Kuya Janelle, ang verse 14. Ito po ang sabi. Verses 14 to 15. Pahayag ng 2, chapter 2, verse 14. To 15. To 15. Subalit, may ilang bagay na ayaw ko sa iyo. May ilan sa inyo na sumusunod sa katuroan ni Balaam na nagturo kay Balak upang mahikayat ang mga Israelita na magkasala. Kaya't kumain sila ng mga pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan at nakiapid. May ilan ng mga Nikolaita, may ilan din sa inyong sumusunod sa katuroan ng mga Nikolaita. Amen. Okay. Yan lang po, in verse 15. Hanggang 15. So, makikita natin dito, mayroong naging rebuke si Lord. Di ba kung yung first part dun sa yung commendation, dalawa di ba? They dwell where Satan's throne is. At yung pangalawa, you hold fast my name and did not deny my faith. Ngayon po, eto naman yung rebuke ni Lord. Meron daw siyang something against
with the members of the church. Dalawa rin, no? They hold the teaching of Balaam and they hold the teaching of Nicolaitans. Yung Balaam, kilala natin to eh. Sino ba si Balaam? Isang propeta. Ang tawag sa kanila, ang tawag kay Balaam, the golden prophet eh. Ano mang sabihin niya, nagkakatotoo. Naalala mo yung ginawa ni Haring Balak noon? Pinasusumpay niya ang Israelita. Si Balak, may masamang balak. Si Haring Balak, nagkaroon ng masamang balak. Nilapitan niya si Balaam at pinasusumpah niya ang mga Israelita kapalit ng malaking kayamanan. Pero anong ginawa ni Balaam? Naku, nagpatumpik-tumpik. Sabi niya, teka muna, baka may sasabihin pa si Lord. Kasi nakita niya yung offer eh, di ba? Opo. Pero sabi ni Lord sa kanya, Balaam, di ba sinabi ko na sa'yo? Ay, patumpik-tumpik pa rin siya. Sige, balik kayo, baka may pasabihin pa ang Lord. Ito, nagbumalik na, pataas ng pataas yung offer. Ala, pumunta pa rin siya. Anong ginamit ng Lord para ituwid si Balaam? Grabe. Yung kanyang asno. Pinagsalita yung asno. Pero bago pinagsalita, pinalo pa niya yung asno, di ba? Kasi pumupunta sa isang direksyon na ayaw niya. Bakit kaya ganun yung ginagawa ng asno? Kasi yung asno po, nakikita niya yung anghel na may tabak at papatayin si Balaam. Grabe, no? Kita mo yung faithful dito, yung faithfulness ng hayop. May leading din talagang Lord sa mga hayop, no? O imagine mo, ililigtas ng asno yung kanyang master. Nung makita niya yung anghel na nag-aabang para patayin si Balaam, dahil pupunta siya Pupunta siya kay Haring Balak na aakit dun sa offer. Ang ginagawa nung asno, lumilihis. Until such time, yung asno po, pinasok na niya sa isang guwang yung ulo niya. At doon pinagpapaluin siya ni Balaam. Alam mo yung ginawa ng Lord? Pinagsalita na yung asno. Anong sinabi ng asno po yan, Bishop? Hindi ko nakakausapin yun. Unang word pa lang nun, hindi niya na ako makikita sa harapan niya. Doon ako na-amaze kay Balaam, ha? Ang tapang niya, ha? Hindi tumakbo. Nakipag-usap siya. Sabi niya, tigas ng ulo mo, hindi kita pinapupunta dyan. Aba, nagsalita yung asno. Sabi ng asno, magpasalamat ka. Hindi mo ba alam, may anghel na nakaabang sa'yo. Papatayin ka niya. Kaya kita nililis para iligtas kita. Sa ngayon po, sa senaryo ng buhay natin, may mga ganun pa kayang pwedeng, Alam mo, sa tingin ko, meron. Ako yung aso ko, minsan talaga, pag tahol ng tahol. Nag-umusap may nakikita rin yun, Diba, kaya hindi ako makatulog. Di ba sabi ko nga sa'yo, yung nangyari sa akin, di ba? Hindi ko nasasabihin. Sige po, kwento nyo na rin. Sasabihin ko na rin. Pagka hindi ka nakikinig talaga sa Lord, di ba? Pag pinilit mo yung gusto mo. Pag pinilit mo yung gusto mo, talagang may mangyayari sa'yo. Pinilit ko talaga yung gusto ko. Dahil naiinis ako dun sa, dun sa taong ayaw ibigay yung wini-withdraw kong pera. Pinilit kong kunin. Ay, yung pala, kaya pala ayaw nila din pakuha. May mangyayari. Minsan, lumalabas talaga yung kainaan natin pag yung pinipilit natin, kasi yung pabor sa atin. Parang nainis ako na ayaw mo ibigay. Kukunin ko sa iba to. Nakuha ko sa iba. Ito yung paborito kong quotation Yes. Ito po yung quotation ni na naging sermon to ni Jimmy Swaggart. Ginawan ko rin to ng sermon You can get what you want, but you won't want what you get. Pambihira. Sa Tagalog po, Bishop, dahan-dahan lang. Sa Tagalog po, you can get what you want, but you won't want what you get. Yes. Makukuha mo ang ninanais mo, pero hindi mo maiibigan kung anong makukuha mo. Grabe. Parang walang pinagkaiba yun sa hindi ka magkakaroon. Hindi ka rin mawawala. Hindi ka rin magkakaroon. Ay, ganyan nangyari kay Balaam, di ba? Nung nagsalita na nga yung asno, inililigtas lang pala siya. Pero alam mo, matalino talaga to si Balaam. Binulungan niya si Balak. Sabi niya, hindi natin kayang sumpain ang Israel. Kasi kakampi nila ang Diyos. The shout of God was within them. Ganito na lang ang gawin natin. Turuan mo sila. If you cannot beat them, join them. Amen. Ano yung binigay na ni Haring Balak na way? Nakiisa siya sa mga Israelita. Nakiisa siya sa pagsamba. Binigyan niya to ng pang-alay. Ng pang-alay. Pagkatapos,
habang sila'y nagkakasayahan, nagkaroon sila ng sexual activity. Ayan ang teaching ni Balaam na na-adapt ng church ng Pergamos. The church was not perfect. Diba? Wala naman talagang church na perfecto. Lahat po ng church may pagkukulang. But in case na may matagpo akang church na perfecto, pakiusap lang kapatid, huwag ka nang pumasok. Sigurado. Kasi pagpasok mo, yung perfect church na yun, yung perfect church na yun, magiging imperfect na yun kasi andun ka na. Amen. Diba? Di ba maraming member ng church, palipat-lipat ng church kasi naghahanap sila ng perfect church. Mga grasshopper. Oo. Ang tawag nga natin dyan grasshopper Christian. Or, ano pa ba? Ano bang tawag pa dyan? Bukod sa grasshopper Christian. Kasi talon butterfly. Diba? Butterfly Christian. Parang mas maganda naman. Padapo-dapo. Oo, padapo-dapo kung saan yung mabango. Padapo-dapo kung saan yung magandang bulaklak. No, maraming ganyang Christian. Please, kung may matagpuan kang perfect church, huwag ka nang pumasok. Yan. May hinahanap akong isang kapatid natin, si Ninang Bishop. Siguro nasa work ngayon. Si Ninang Madam Beth. Amaga pa, baka tulog pa. Opo. Napasarap siguro ang tulog. Nandito Okay. na po siya. So, ano yung kasalanan po ng teaching o Balaam? Yung nakikiisa sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Opo. They are Christians who eat food that had been sacrificed to idols. Nako. Isa yun sa mga rules yung hain na Oo. handog, huwag mong kakainin. Naihandog na sa idols, kinakain pa nila. Even- At eto pa, Kahit din bishop kapag sa Israelite, kung hindi ka Levite, kakain ka nung hinihandog, masama rin sa kanila. masama rin, oo. Kaya May kahit- parusa ka doon. Oh. Kasi para lang sa Levite yun. Kaya Hindi mo talagang pwedeng, pagdating sa church, huwag kang subo rin pala. No? Oo. Ang tawag doon, religious Opo. compromise. Kasi yung inihandog nila sa Diyos-Diyosan nila, pagkatapos Kahit yung mga bishop, kakain ka pa. ko lang, yung mga, di ba minsan pag may mga... Fiesta. Hindi, yung mga 40 days. Oo. Pag kumain ka pa rin, bishop. Hindi naman sa May pasubali si Paul, no? Opo. Kung wala talagang pagkakataon at ikatitisod ng mga taong naroon, kumain ka, huwag ka na magtanong. Pero malala naman siguro, di ba, yung mga yung mga nilalagay sa puntod. Ay, pero kung talaga sinasadya mo nang pumunta ron para kumain lang. Di ba may mga iniiwan sa puntod? Oo. Yung mga nilalagay ron. Yung mga taong walang makain. Kakainin na yun. Kakainin na nila. Hindi naman nila alam, no? Wala na silang pakialam kesa naman mamatay sila sa gutom. Kakainin na nila yun, di ba? Tsaka yung mga yung mga wino-worship, di ba yung mga inaalay sa idol, sa halimbawa, ito gawi po ng mga mga albularyo, yung naghahandog sa mga pagkain sa mga duwende. Di ba, halimbawa, may para raw hindi ka doon. Para hindi ka raw gambalain. Oo, hahandugan ng manok. Ay, parang naalala ko yung may naposes na Christian dun sa Kalaati Mayang sa Port Bonifacio. Yun, Bishop, na-adapt natin sa kanila yun, yung ganong gawi. Something like that, no? Hindi kasi bahagi na ng kultura ng Pilipino yun. Meron kasi tayong tinatawag na yung ang tawag natin diyan may yung pagsamba kasi ng mga anito natin about animism. Opo. Diba? Sumasamba tayo sa mga anito. Ayan, nag-aandog ng kung ano-ano. So, bago pa dumating ang Espanya, meron na tayong sariling Diyos-Diyosan. Ganyan may mga Diyos-Diyosan na. So, nakakatuwa naman sa Panginoon, hindi niya ito pinagtakpan. Nirebuke niya talaga yung mga Christian dyan sa Pergamos. At hindi lang yun, no? Dalawang kasalanan na pagsunod sa teaching ni Balaam, yung religious compromise, yung eating food sacrifice to idols, at saka yung moral compromise naman, yung sexual immorality, na kapag sila naghahandog, nagkakaroon din sila ng sexual intercourse, yung mga sama-samang naghahandog. Usong-uso to sa Roma, di ba? Oo. Sa Roma. Doon sa kanilang panambahan, inaalaw nila to as parang handog sa Diyos. So, nagalit ang Panginoon sa bakit sinusunod nila yung teaching ni Balaam. At alam mo ba, nung panahon ni Balaam, ang daming namatay sa parusa ng Panginoon dahil sa kasalanan to na ang nag-udyok ay si Balaam kay Haring Balak.
At ang naging kaparusahan niyan kay Balaam, Balaam was put to death by the sword. Kaya makita mo doon yung double-edged sword. Siya ang nagpahamak sa mga Israelita, but at the same time, pinarusahan di siya ng Usually, Diyos. kahit yung mga hari na sumuway sa Lord, sa mga panahon ng kings, Oo. lahat namatay sa tabak, yung mga sumuway. Oo. Kaya, kasi talaga si Lord, double-edged sword eh. Talagang pag hindi ka nakinig sa Kanya, tatamaan ka. No? May tama o may tama ka. Tsaka ito, mas gusto ko na tong ganitong klaseng rebuke, yung buhay ka pa, hinihilot. Oo. Mas maganda na, kasi para kang pinipilayan na hinihilot dun eh. Di ba? Oo. Masakit si Lord manghilot eh. Ay, di ba? Pero sigurado, grabe tutuwid ka naman. Pagka hinilot ka ni Lord, di ba? Naalala ko yung isang shepherd na may matigas na ulo na kanyang sheep. Ginawa niya, binalian niya ng paa. Tapos habang ito'y pilay, pinapasan niya sa kanyang balikat. Pagkapapakainin niya, ilalagaan niya, ginagamot niya. No? At nung ito'y gumaling, pinakamasunurin sa lahat ng mga tao. Kaya nga napakaganda ng taguri kay Lord. Siya talaga yung ating dakilang pastol. Pastol, di ba? Wala nang iba. So, yung unang nirebuke na, yung sumusunod sa teaching ni Balaam, yung religious compromise and moral compromise. Pangalawa, nirebuke niya, yung mga follower ni Nicolaitans. Ang tanong, ano ba yung teaching ng Nicolaitans? Sige po, maganda yan. Yan. Maraming nagsasabi na, ano kaya yung teaching? Kasi hindi maliwanag na nabanggit sa Bible. Pero through history, mayroong isang historian na na-record kung ano yung teaching na inadapt ng Nicolaitans. Ang Nicolaitans po, ayon sa panulat ni Irenaeus, si Irenaeus po ay isang writer to nung panahon ng 1st century o 2nd century. Kabilang siya sa mga church leaders during that time. He described that Nicolaitans as the sect that have arisen in the early days of Christianity. Ano siya? Isa siyang sekta na lumaganap noong panahon yon. Ang paniniwala nila, saved by grace and free from the law. Wow. Hindi ito katulad ng paniniwala natin because we are saved by grace and we are saved from the law. Pero ito, kakaiba sa free kanila. From the law. Ito sa kanila, saved by grace and free from the law. Ano yun? Nothing they could do as evil. Lahat ng gagawin nila, hindi masama. Kasi, kahit compromise. Oo, saved by grace na sila eh. Tapos, hanggang ngayon may ganyan doktrina eh. Malaya na rin sila sa batas. So, Nicolaitan doctrine pala yun, Bishop? Oo, Nicolaitan doctrine yun. Sobrang laya. At ito pang matindi, no? Dahil sa kanilang paniniwala, kinakailangan nilang yung tinatawag na compromise. Bakit? Kasi for position, fame, power. So, nami-maintain nila yung position nila sa Roman Empire and at the same time, Christian pa rin sila. Kaya talagang grabe itong teaching ng Nicolaitans. Nakakatakot din po talaga, no? Sumobrang laya. Oo. Sa ngayon po, Bishop, 'di ba? May mga ganyan pa rin katuroan na naririnig na hindi ka na maaaring mapahamak. Ligtas ka na. Oh, delikado 'yon, 'di ba? They are free to participate the worship of the emperor and other pagan deities. So, sa kanilang paniniwala, itong mga Nicolaitans, free sila na mag-worship sa emperor. And at the same time, doon sa mga pagan deities, di ba? May apat na Diyos-Diyosa na kilalang kilala dyan. Si Zeus, si Athena, si Dionysius, at saka si Aklipos, yung god of medicine. At bago pala, bilanggit ko rin yung kahapon, yung god of medicine. Mamaya dadaanan din natin bago tayo magtapos, no? Bago tayo mag-break. Sige po, ang ating pong oras ay alas 5 Gs. Alas 5 Gs po. Yan. So, nagpapasalamat po tayo, syempre, sa ating mga kapatid na lagi nating kasama po dito. Tuloy po natin. So, hindi lang po sila free to worship emperor, but also other pagan deities. And, eto nakakamangha. And according to cultural standard, no, they maintain yung pong social position
power, and what? Rather than following godly standard. Ibig sabihin, puro makamundo pa rin, worldly pa rin. Talaga. Talagang super compromise. Kaya nga yung title natin ng letter to the Church of Pergamon, Church Married to the Word. Di ba yung naalala mo yung per means mix. Tapos yung gamos, gamon means marriage. Mix, married. At may iba pa rin pong dalawang noun na ginamit. Yung binanggit ko na rin po ito nung nakaraan na yung word na porgos at gamos. Ibig sabihin naman po, married to the high tower. At yung high tower doon, hindi si Jesus, kundi si yung trono ni Satanas ang tinutukoy doon. So they are married to the standard of the word. Ibig sabihin sa madaling sabi, kulto. No. Yun, in short, kulto talaga. Kasi nga, biro mo, they are saved by grace. They are saved from the law, free from the law. Pagkatapos lahat ng gagawin nila, hindi masama. Tapos, na-maintain nila yung kanilang posisyon at the same time, sumasamba pa rin sila sa emperor at dun sa mga pagan deities. Kaya napakamapangalib po itong teaching ng mga Nicolaitans. At nangyayari pa rin po hanggang sa panahon natin. So, nirebuke po ito ng Lord itong dalawang to. Teaching of Balaam and teaching of Nicolaitans. At anong naging po dyan ng Lord? Naging rebuke dyan. Tingnan natin po sa verse 16. Sige po. Sa verse 16. Ito po ang sabi, kaya magsisi kayo't talikuran ang inyong mga kasalanan. Kung hindi, pupunta ako diyan sa lalong madaling panahon at pubuksain ko ang mga taong iyon sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa aking bibig. Grabe. Praise the Lord. Sabi natin kanina, yung letter A, acknowledge God's rebuke and open your heart for a change. Di ba? Tanggapin natin yung rebuke ng Diyos. Di ba? Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 5, pinapalo ng Diyos ang mga tinuturing niyang anak. Amen. Kahit sa Proverbs, magalak ka. Di ba magalak ka kapag pinapalo ka ng Diyos? Dahil kung hindi ka daw po pinapalo, magtaka ka. Amen. Baka hindi ka anak ng Diyos kung hindi anak sa labas. Ang hirap nun. Tsaka mas maganda talaga yung open rebuke, di ba? Kaysa than hidden love, di ba? Oo. Yan yung isa sa mga karunungan na maganda kong naibabahagi. Proverbs 27 verse 5 pala yun. Open rebuke is better than secret love. Oo. Praise God. Magandang quotation 'yon. 'Di ba? Galing naman po 'yan sa Bible Open rebuke is better than secret love. Sa Proverbs chapter 27 'yan. Tsaka yung kasunod, Bishop, mas maganda rin. Faithful are the wounds of a friend. Ayun. But the kisses of an enemy is deceitful. Yun. Mas maganda para yung sampal. Sugat na likha ng kaaway kaysa halik ng isang halik ni Judas. Mandaraya o halik ni Judas, 'di ba? Mag-ingat po tayo diyan. Alam niyo po, Bishop, talagang bilang isang malalim na sa Panginoon, mas gusto ko rin yung nire-review ako. Hindi naman dahil sa gusto kong pagalitan niyo. Kasi mas nakikita ko yung karunungan. Hindi, totoo naman, 'di ba? Yung karunungan no one is perfect. If the church is not perfect, same as we are. We as a Christian, we are not perfect. So we need others to encourage us. We need others to rebuke us. And tama po yung sabi mo, open rebuke is better than secret love. At saka yung salita ng Diyos, di ba? Maliwanag na open Bible talaga, open books na ang mga nilalaman. Halos karamihan, rebuke, di ba, Bishop? Amen. At ito yung makikita mo talaga sa, di ba sabi ko nga, there are 5 may format ang mga letter ni Lord sa 7 churches, di ba? Yung una ay revelation, tapos recommendation, 5 R yun 5 R. Tapos after recommendation, rebuke, and after rebuke, repent, and after repent, reward. Amen. So 5 R yun. So ngayon po, sa ika-4 na bagay na mapapansin natin dito sa sulat ng Panginoon sa Iglesia ng Pergamos, start with the letter N. Yan. Never forget to live
differently. Verse 16. Yes. Di ba? Binasa mo kanina. Anong sabi doon? Kung hindi daw sila magsisisi. Pupunta raw po siya dito sa lalong madaling panahon. At ano raw gagawin niya pagdating niya sa lalong madaling panahon? Yan. Pupuksain ko ang mga taong iyon sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa aking bibig. Pupuksain. Ano kayang klaseng kapangyarihan? Yung word, no, na diba? sumusugat. Kanina nga kinote ko sa iyo, yung story ni Balaam. Golden Prophets. Diba? The Golden Prophets. Pero, at the end of his story, namatay siya sa tabak. Namatay siya sa tabak. Kasi nga, siya yung naging dahilan kung bakit nagkasala ang mga anak ng Diyos, ang mga Israelita. At marami rin pong namatay dahil sa parusa ng Panginoon. So, the same din po dito, bakit tayo tinutuwid ng Lord? Why? Because, wag mong kalilimutan na tayo po ay dapat na mabuhay na kakaiba. Never forget to live differently. Amen. God is a God of many chances. Diba? Hindi lang second chance, hindi lang third chance. God is a God of many chances. Our Lord hates religious and moral compromise. He calls His people to live differently. Gusto ng Lord, mabuhay tayo ng kakaiba. Be iba. Oo, yun. Kanta ho ng UCAP yan. Thank you po sa ating Christian Music Hub na naglalagay po ng mga original Pinoy na mga awiting pagsamba. Kaya kung hindi pa ho kayo nagsusubscribe, subscribe na po Just sa Pinoy lang po. Music Hub. Christian Music Hub. At syempre, wag din po natin kakalimutan yung anniversary. Andyan na po ba yung banner ng ating anniversary banner? Yes, nandito po. Yan. Pero yan. Wag po natin kakalimutan. Malapit na po ang anniversary ng UCAP. Yes. Happy birthday, UCAP! Yan. Yes. Yan, pakita na nga natin. Palakpakan po natin doon si Lord. Yan, grabe, Yan. Parang birthday na birthday, UCAP Radio. Tingnan nyo naman po yan, malapit na po ang anniversary ng UCAP Radio. Malapit po yan. Malapit sa aking golden anniversary. Nakakadalawang taon na tayo ng celebration dito, Bishop. Pambira, October 4 to 9 po. Yan. Happy 3rd anniversary ng UCAP Radio from Monday to Saturday. Yes. Isa exciting ngayong bare months na abangan natin. Hindi lang po sisilip si Jose Marichan. Kakanta pa. Kakanta ho. Live, no? Live dito po. Kaya lang impersonate lang, no? Kaya impersonate ni Kuya Saldi. Kaya ni Kuya Saldi. Paborito namin ni Kuya Saldi, Christmas in our hearts. Grabe. Di ba? Pamatay namin ni Kuya Saldi yan. Pag yan natin uwian na. Di ba pag nangangaroling tayo, kakaiba ang mangaroling ang mga taga PCMI Manila. Pag nangangaroling po kami, may bit-bit kaming pang Christmas gift. Hindi kami yung binibigyan. Amen. Kami yung nagbibigay ng regalo. Kaya ngayon, online muna tayo. Online caroling. Online caroling. Pasensya nyo na po si Kuya Saldi. Tika, may mga babatiin ka pa ba dyan bago ko pa ituloy itong Si Ate Joy Gumiran, lumitaw na. Hello po, Ate Joy. Hi, Ate Joy. How are you? Kumusta po ang lawag? Katulad din po natin yan. Lockdown. Yes. Napakaraming comment talaga ni Ate Rose. Yan. Hindi ko na maisa-isa, pero at least sabi niya rito, Bishop, bandang uli, congratulations, UCAP Radio, to God be the glory. Ano ba yung sinabi mo? Correct ka dyan, Kuya General. But be sure to ourselves, we are following the instructions of God's words. Not our knowledge. Amen. Grabe. Sa Bible po talaga tayo nakabase. Kapag wala na sa Bible yung ating instruction, sigurado, distraction na ang kasunod. Ayan. So, salamat po. Pang-apat na tayo, no? Yung pang-apat natin, letter N. Never forget to live differently. Amen. Ano yung very peculiar word na binanggit ni Jesus? Repent. Amen. Repent. Opo. Alam mo ba, yung repent na yan, very familiar yan, hindi lang kay Jesus, kundi kay John the Baptist. Diba? Repent, for the kingdom of God is at hand. Amen. Yun din yung bukang bibig ni Jesus. Repent, for the kingdom of God is at hand. Amen. At yan pa rin ang sinasabi niya sa mga 7 churches na kanyang sinulatan. At saka yan, repent. At saka yan din yung isa sa mga basihan, di ba? Na kaya hanggang ngayon hindi pa bumabalik ang Panginoon. Amen. Diba? Because He wants all people to repent. Ayaw niyang kahit isa sa atin ay merong mapahamak. Gusto niya magsisi ang lahat. Kaya yung gospel, yan, isa sa pinakamabisang paraan na ang tao ay makapagsisi.
Amen. Hanggat hindi nila naririnig yung kabutihan ng ginawa ng Panginoon para sa ating mga makakasalanan, hindi talaga natin yung may tinatawag ng Bishop yung genuine repentance, 'di ba? Meron kasing repentance na repentance ang dating eh. Sisi ngayon bukas. Parang yung turnabout niya 360 degrees. Opo, bumalik lang. Repentance, hindi repentance. Ay, yan yung delikado sa vaccine. Vaccinated. Nako, sigurado. Going back to sin Vaccinated. Oo nga, no? Ayos Ayan, yun, kaya vaccinated. Ibig sabihin, Very, bumalik sa po. kasalanan. No? So, wag po. Yung repent ni Jesus na gusto niya, Jesus desire purity Amen. among His people and has a responsibility have a responsibility to remove false teachers or false teachings inside the church. Marami po kasing mga turo at mga katuruan sa iglesia na pumapasok sa church. At yung mga pastor po, dapat maging maingat na masala yung mga teaching na yan. Kaya napakahalaga talaga na meron tayong sariling Biblia. 'Di ba, Bishop? Dati kasi nung wala akong sariling Biblia, kung ano yung mapakinggan kong preaching. Oo, 'di ba? Gayahin natin yung mga taga-Berean, Christian, 'di ba? Hindi lang sila basta nakikinig kay Paul. Sinusuri pa nila kung yung mga turo ni Paul ay totoo talagang at tama. Yung reviewer talaga ng mga taga-Berean, matindi. Oo, matindi talaga sila. Ay, salamat po, Pastora Sinen Gamboa. Congratulations, happy birthday, UCAP Radio. More power. Thank you po. Salamat po, Pastora Sinen. To God be the glory. Sa Diyos po ang pasasalamat. Yan. 3 taon na po. So, bibitinin natin sila, Chanel. Kasi, dito na. papahulaan natin sa kanila, ano kaya yung word na to? So, sa next po, matatagpuan natin yung keyword, no? Kung paano natin lalabanan itong compromising na ito sa church. Inuna talaga ng Lord yung mga malalaking iglesia, 'di ba? Kasi 3 church na to na mga nadaanan natin. 'Di ba? Per city yan eh. Per city ng Asia Minor, 3 yan. City of Ephesus, City of Smyrna and City of Pergamon. At ang distinguished character ng Pergamon, the capital city of Asia Minor. Highlighted sa malaking library nito, kaya nga nagpakilala si Christ as Word of God, at yung pinakamatinding templo, yung the God of Medicine na si Asclepius. Tsaka maganda po yung pagkaka-deliver nyo sa bawat church, Bishop. Medyo mangunguya-nguya pa ng mga nagsisimula pa lang magbasa ng Revelation. Oo. Kaya kasi Bishop, sa totoo lang, nung nagsisimula ako magbasa nito, nung ako lang, medyo mahirap nguyain yung mga word na nababasa ko kasi karamihan puro... Pero may binitawan ako kahapon. Yung unting-unting katuparan ng image ni Daniel. Yung last image na nakita niya, yung paa, mixtures of iron and clay. Alam mo, itong vaccine na ito, Nako. itong vaccine pong ito ay katuparan na. Bakit po? Na. Kasi sa panahon natin, ang dami ng AI, Artificial Intelligence, na binanggit ko po si Sophia. Kilala mo ba si Sophie? Hindi po eh. Yung robot na she likes and acts like human being. Bagong robot. Oo, yung talagang artificial intelligence. Ang kilala ko si Siri tsaka si Tesla eh. Yan. 'Di ba si Siri, 'di ba? Sa mga iPhone, sa iPad 'yan, sa iPhone. Nakakausap mo siya. Nakakausap mo 'yan. Tapos yung isa pa, si Tesla. Oo, yan, nakakausap. Eto matindi. Talagang tinanggap na ng United Nations 'yan. Si Sophie. Grabe. I-search mo yan. Yeah. So, sige, pagbabalik natin yan. Maganda pagbabalik yan. po natin. So, sa huling bahagi po, Kuya Janelle, will you please lead us in a word of prayer bago tayo magtapos? Sige po. Muli, Ama, patuloy namin pinapaselyo sa iyo, Panginoon, ang lahat ng aming mga salita na napagsalusaluhan para sa araw na ito. Tunay po, Panginoon, na magamit namin yung babala, aral na binabanggit mo sa bawat iglesia, Panginoon, ng Efeso, Smyrna, and Pergamo. Tunay po, Panginoon, na mahal mo kami. Hindi mo hayaan, Panginoon, na hindi mo kami pakialaman. Ikaw po ang nagmamay-ari ng aming buhay, kaya marapat lamang, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang siyang maghari. Patuloy mo kaming panghimasukan, Panginoon, sapagkat kung hindi mo kami tutulungan, sapagkat kung hindi mo kami papakialaman, Panginoon, hindi namin kayang magbago. Hindi namin kayang arukin, Panginoon. Hindi namin kayang unawain
ang iyong karunungan ng mga salita mo na aming napag-aaralan. Thank you, Jesus. Maraming salamat po sa iyong abang lingkod na nagiging kasangkapan upang mas lalo pa namin maunawaan ng maigi, Panginoon, yung kapahayagan mo sa iyong mga salita. Alam po namin, Panginoon, na nandito na kami sa punto na ang kapahayagan ng iyong mga salita, Lord, ay nagaganap na. Yung mga babala mo sa mga huling araw. Tunay nga po, Panginoon, na kung hindi kami magiging maagap, kung hindi kami magiging diligent, Panginoon, alam po namin, Panginoon, na kami mapag-iiwanan. Thank you so much, Lord, dahil ikaw ang umaabot sa aming mga kakulangan. Yung aming karunungan, Panginoon, ay kapos. Ngunit salamat sa pamamagitan ng gabay at matnubay ng iyong Santong Espiritu. Tunay po, Panginoon, na nagiging maliwanag sa amin ang iyong mga salita. Thank you so much, Lord, sa pribilehiyo na makamit namin, Panginoon, ang iyong mga pangako. Magamit namin ito, lalo-lalo sa kapanahunan na ito. Amen. Na magikasangkapan din kami ng mga salita mo, ng mga liwanag mo, Panginoon, sa mga lugar na kung saan na nadidilaman pa, lalo-lalo na sa social media platform, Panginoon, sa mga kapatid namin na nagiging kaisa namin na nagpapalaganap ng iyong mabuting balita sa UCAP Radio, maging sa ibang channel, maging sa ibang mga kapatid namin na ang page, ang Lion, Panginoon, ay ipalaganap ang iyong mabuting balita. Patuloy po, magkaisa po ang lahat ng mga kapatid natin sa pananampalataya na ang buong social media platform, Panginoon, ay magamit bilang parangal, bilang daan upang ang mga tao ay makarinig ng iyong mabuting balita. Salamat, Ama, sa patuluyang pagbibigay mo sa amin, Panginoon, ng lakas, sa patuluyang pagbibigay mo sa amin ng karunungan, sa patuluyang pagbibigay mo sa amin ng pagpapala, upang hanggang sa ngayon, Panginoon, ay hindi kami manghinawa, hindi kami manlupaypay. Salamat po sa programang ito ng UCAP Radio. Tunay po, Panginoon, yung pagdiriwang nagaganapin sa nalalapit, Panginoon, na anibersaryo ng UCAP. We know, Lord, ito'y parangal pa rin para sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga inaabot mo, sa mga nagsusupport sa likod ng programang ito. Ikaw po ang mag-bless sa kanila. Maging sa lahat ng mga kapatid namin na nagiging kaisa namin sa banal mong gawain para sa lugar na ito. Sa mga kapatid namin behind the cam, nasa technical staff, kay Brother Vince and Vincent, even din, Lord, sa mga kapatid namin na nasa Studio 1, sa Crystal Audio, Panginoon, patuloy po ang pag-iingat mo, ang iyong kamay, ang patuloy na pumoprotekta sa amin. Lalo na kay Sir Kevin na nagpaparod pa rito, sa mga lugar na kung saan, Panginoon, ang lahat ay nakatuon sa programa ng iyong kaharian. Salamat din, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid namin, Lord, na nasa bahay lang na nagla-live streaming. Hindi man nila kami nakakasama sa studio, Lord. Nawa sa kanilang mga tahanan, patuloy mo rin silang katagpuin. Hallelujah. At nawa po, Ama, sa mga kapatid namin na mayroong special prayer request, hindi ko man po maisa-isa yung kanilang mga pangalan. Kilala mo po, Panginoon, yung mga kapatid namin na naghahanap sa iyo. Wala po kaming ibang nais, Panginoon, paglapitan kundi ikaw lamang, Ama. Hindi namin kayang abutin yung mga kapatid namin na nangangailangan ng tulong. Lalo na pagdating sa usaping kagalingan, Lord. Amen. Sa pangangailangan material, pinansyal. Nawa po, Panginoon, dumating po yung pagkakataon na sila po, Panginoon, ay maabot din ng iyong blessing at mahayag po, Panginoon, ang iyong kabutihan sa tuwing sila magpapatotoo ng lugar ng UCAP, Panginoon, maging sa ibang plataforma, Lord, ay naging pagpapala rin para sa kanila. Salamat, Ama. Ito lamang po ang aming sama-samang dalangin. Sa tanging pangalan ng Jesus at kasama ng iyong Santong Espiritu. Everybody say Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Nagpapasalamat po tayo sa ating mga partners, Steven Asia, UCAP Radio. Hallelujah. Siyempre po, ang Crystal Audio, Road Philippines. At higit sa lahat po, salamat po sa Wash Body. Alam mo, pag pupunta ako doon, yung tilig ko pala, umaalingaw-ngaw doon sa building na yun. Bukas pala ako doon. Binubuksan pala nila mula umpisa hanggang matapos. Naka-speaker kayo? Oo, naka-speaker. Tapos salamat din po sa Focus International Brokerage. Ang ating pong kamanggagawa na ngayon ay may 3 plantas, ang Altair Trading Corporation. Siyempre po, FCF Family and PCMI Family, ang ating main church na kanina pa ho nakasubaybay sa atin. Pastora Paz Ubaldo, more power UCAP Radio. Congratulations, advance greetings and blessed
Happy birthday. Binati na ako ni Pastora. Siyempre, Bishop, batiin niyo rin si Ate Teyet, di ba? Siyempre po, si Ate Teyet po. Birthday ni Ate Teyet tomorrow. Ang bilis. So, salamat po. Birthday mo na naman daw, eh. Dadagdagan na birthday ko na naman. Yeah! 60 years old. Grabe. Yeah! Pang-apat na citizen ko na po. To God be the glory. Thank you so much po. Meron daw blessing eh. Wow. 25%. Wow, discount. So with that, sorry po, kami po yung nagpapasalamat sa ngalan ni Kuya Zanti at Kuya Janelle Zalun. And syempre, ang ating Bishop Chaplain Larry De Los Santos. Lagi po nagsasabi, we love as one, we work as one, we serve as one, we win as one. And together as a nation, we heal as one. To God be all the glory. Thank you. You are streaming live on UCAP Radio. Dito kung saan may mainit na tugtugan at cool na kwentuhan.